Ang breakout player ngayong season so far ay ang 4th year player ng Hornets/OKC na si Tre Mann. Last year na trade siya kasama ni Bertans at Vasilij Micic kapalit ni Gordon Hayward. Sa unang sabak pa lang niya sa Hornets, naging starting unit siya. Sa loob ng 28 games, meron siyang 31 minutes, 11 points, 4 rebounds, 5 assists at 1 steal per game. Sa OKC, nawala siya sa rotation mula 22 minutes ng rookie year niya, naging 17 minutes ng ikalawang taon. Nung pangatlo, pinadala pa siya sa G League hanggang naging 9 minutes na lang siya habang naglalaro sa Thunder. Yung pagkakatrade niya pa sa Hornets ang sumagip ng karir niya. Dahil sa OKC, crowded na mga guards kada taon. May pumapasok na mga top rookies or player tulad ni Aaron Wiggins, Isaiah Joe, tapos nakuha pa si Cason Wallace. Kaya nawala yung minuto niya. Siya yung maganda yung nilaro nung rookie season niya pero siya pa yung nawala ng minuto. Marami kasing tinrade na player talaga ang OKC dahil loaded sila kada taon. Kahit coach nila ng hinayang na tinawag pa ni Coach Dignault na si Tre Mann ay isang bench boss. Kapag pumasok ngayon si Tre Mann, at least 20 points per game ang binibitawan agad niya off the bench. Yung tatlong player na nabanggit ko kanina, ang pinagkaiba kasi nung kay Tre Mann, defensive player kasi yung tatlo, kaya sila yung na-retain sa rotation. Ngayon pa lang nag-i-emerge bilang defensive player din at offensive player si Tre Mann. Sa first 5 games ng 2025 season, siya ang leading scorer sa mga 6-man. Meron 21 points, 3 rebounds, 3 assists, 47% sa field at 44% sa 3-point area. 3 out of 6 pa. Dalawa sila ni Buddy Hield na may ganong average. 21 points, 3 rebounds, 2 assists, almost 5 out of 10 sa 3-point area. Pero si Buddy Hield kasi naging starting unit na ng isang beses sa Golden State at pwede pang madagdagan. Ang senaryo pa sa kanya, nabuhay yung karir ni Buddy Hield dahil nasa tamang team siya ngayon. Yung kay Tre Mann naman, kung hindi siya na-trade, malamang wala na siya sa NBA ngayon. Dapat si Vasilij Micic yung may pagkakataon na bumalik yung karir. Kaso bumalik din si LaMelo Ball sa Hornets, ang starting point guard nila. Naging limited minutes ulit siya na mula 10 points per game last season, bumagsak ngayon si Micic sa 2 points per game na lang ulit. Base din sa early ranking, si Tre Mann ang frontrunner ngayon na kung magtutuloy-tuloy, nasa ranking siya ng 6 Man of the Year at Most Improved Player Award dahil sa kanyang almost 10 points per game increase at may mataas na value din bilang 6 man dahil expiring contract na siya. Hindi rin siya nakakuha ng contract extension sa Hornets dahil ang ginawa ng management, mag-iintay sila sa magiging transition ni Tre Mann. Alam nilang nakakascore pero in defense, questionable pa. I-re-evaluate pa nila ang status ni Tre Mann kung ano ang magiging value niya sa susunod niyang kontrata. Naging viral din si Tre Mann dahil sa mala Iverson na persona mula buhok hanggang pananamit. Pero iba pa rin yung Iverson mula game hanggang practice. Sa forma lang ako magbabase. Binalik niya di umano ang forma noong 2000 era na si Iverson na nagpauso sa NBA. At si Iverson din ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng rule na kailangan naka-formal attire yung mga player. Mula nang napalitan si Commissioner David Stern, napalitan na rin ang rule na yon na hindi ganong kahigpit. Sinagot na rin ni Tre Mann na hindi lang naman si Iverson na nagsusuot ng ganong style ng 2000 era pero si Iverson kasi yung tumatak. Kaya lang naman niya sinusuot ang ganong mga damit or style ni Iverson dahil komportable lang siya, kaya nag-stick na lang siya sa ganong forma. Dahil breakout season ni Tre Mann, siya ang prime target sa free agency. Base sa rule, hindi siya pwedeng bigyan ng kontrata sa kasagsagan ng season dahil restricted free agent siya after ang 2025 season. Kung hindi man papasok ang Hornets sa playoffs na magkakaalaman yon bago dumating ang February, prime target din siya sa trade deadline dahil malaki din ang kontratang nakaabang sa kanya at meron pang isang player na nakaabang doon kung sakali, si Brandon Miller.